Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan with evidence. Ako, shocking mga kabibig sa araw na ito talaga kabibig. Breaking news! Reporter ng Net25 sa Malacanang pinatatanggal ng PCO. Nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office, PCO, sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang Bet ang reporter na si Eden Santos. Eden ba? Yung palaging sinupalpal niya si Claire Castro. Idinahilan umano ng PCO sa liham ang anilay paglabag umano sa coverage protocol ni Santos nang lapitan si Pangulong Bongbong Marcos sa isang event sa Tarlac kamakailan. Ayon sa ilang na italagang mamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan ang paglabag ng coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban kung siya'y pinag-iinitan ng mga opisyal. Oh! Sounds something fishy. Pinag-iinitan ba si Eden Santos? Sino ang nag-power trip kay Eden Santos kung totoo man ito? Ilang beses nag-trending sa social media ang palitan ng tanong at sagot ni Santos at Palace Press Officer Claire Castro sa mga briefing sa palasyo. Umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Matadaan na pag-upo ng grupo ni Acting Press Secretary J. Ruiz ay pinagbawalan nilang tumuntong sa Malacanang ang sa Malacanang ang Pangulo Malacanang Press Corps na si Shona Yu. Nagpatupad din ng bagong accreditation policy ang PCO para sa mga mamamahayag na itatalaga sa mga media company sa Malacanang na pinalagaan ng MPC. Nabatid na ilang mataas na opisyal ng PCO ay may alitan at nagsusulutan sa pwesto. Nako mga kabibig, yan ang trending news na usap-usapan ngayon. May power tripping bang nangyari kay Eden Santos? Kawawa naman si Madam Eden, oy, 'di ba? At sabi ano ba ang dahilan? So, ito mga kabibig, may video tayong i-share na kung saan dito na parang gustong magtanong si Miss Eden Santos kay BBM. Parang ambush interview, knowing si BBM pag ambush interview, alam yun na, hindi alam kung ano isasagot at kung ano-ano lang ang masasagot, basta lang matawid ang isang interview. Dito daw, parang second time nang ginawa ito ni Eden Santos. So, panoorin natin ang video ha. Ito pala yung nag-trigger na para ipatanggal si Miss Eden sa as Malacanang reporter. Ito nakabibig. Ito pala. Ito. Yan natin kabibig ha. Nandyan si Miss... ito pala si Miss Eden. Ito si Miss Eden, O yan. Nakita nyo naka-black. Hindi masyadong clear ang photo. Pero nandyan si Miss Eden. Kung saan in-ambush interview si BBM. Diba kakabig? Wala namang problema kung i-ambush interview ka ng mga press as long as you know what you're doing. As long as you know kung ano ang ginagawa mo. Di ba? Mahirap naman kung i-ambush interview ka tapos wala kang masagot. Tapos presidente ka. Reporter, they're doing their job. Di ba? Gusto nang kumuha ng mga scoop, gusto na ibalita ang dapat ibalita at malaman ng mga netizen. Ito na yun. Ito pala yung kabibig. Ito pala yun. So, ito pala nangyari. Magandang umaga. Ito pala yung video na kung saan ginawang rason ng PCO para ipatanggal si Miss Eden. Naku po. Ito po, sumulat pala sila. Ito yung sulat kabibig ha, basahin natin ha. Lakasan ko ng boses para mabasa natin. Ito sabi dito mga kabibig, ito. Wait muna kabibig ha. Wait. Ito na. Wait muna, nasan ba? Ito.
Greetings from Malacanang. We hope that this letter reaches you in a good health and in even better disposition. Last Tuesday, June 25, 2025, President Ferdinand Marcos Jr. led the destruction of billions of pesos worth of illegal drugs at the Clean Leaf International Corporation facility in Capas, Tarlac. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also member of Malacanang Press Corp. Santos violated Media Advisory MA 25-109 in approaching the president directly, not once, but twice. Even there was already an assigned place for reporters and cameramen in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule. While we recognize the zeal and even the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not apply to the media covering the president, but to all. It is in the light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and other government agencies inside Malacanang. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will also be admonished. Hoping for your favorable response to our request, I remain respectfully yours, Erson Kabatbat, Assistant Secretary for Media Affairs and Relations. So yun, Kabibig. So twice na pala yung ginawa ni Eden na parang aambushin niya si BBM na interviewin. At sabi naman ng PCO na we need to have respect. Dapat may respeto tayo sa ating presidente. Dapat we have to follow certain rules. Dapat na we should the need for a reporter to respect and observe, respect the rules, specifically to ensure the safety and well-being of the president. So, yun din ang rason ng PCO. Tama lang naman ang PCO, di ba? Ito talaga si Eden. Pero gusto naman ni Eden na makuha ang punto ni BBM na talagang walang filter. Yung kung ano ang gusto niyang ipalabas at ihayag sa publiko, yun ang gustong makuha ni Eden kasi yun ang pinaka-raw, very raw answer na doon mo talaga ma-analyze kung may alam ba ang presidente, para saan itong ginagawa ng ating presidente, or para sa sona lang ba ito? Pasona lang talaga. Ito yung mga ito yung mga nakakatawang tagpo ni Eden at ni Claire Castro. Sabi ng ilan, baka si Claire Castro ang gustong matanggal si Miss Eden kasi every now and then nagte-trending yung sagupaan ng dalawa eh. Every now and then parang mas marami pang fans si Miss Eden Santos kumpara kay Claire Castro. Mas marami ang pumapani kay Eden Santos kumpara kay Claire Castro. Sabi ng ilang mga mga netizen din mo, diba? Sabi nila. So eto mga kabibig, manood tayo ng mga sagupaan ni na Eden Santos at Claire Castro na kung saan marami ang pumalakpak kay Eden Santos kasi walang filter kung magtanong. Gusto niya agad-agad na yung totoo. Ito na. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung along mga barangay kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit niyo na na-cleared na sa illegal drugs. Correct. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo exact. Mula July 1. Natawa ako akala ko Claire Castro handa ka sa lahat. Tama naman si Eden. Nagbigay ka ng impormasyon. Of course, I'll be adding more questions regarding that fact na sinabi ni Claire Castro. Hindi naman pwedeng, meron kaming ganito, ganyan. Nasaan po? 'Di ba? Kasi dapat makita ito ng mga tao, puntahan namin,
para i-promote namin na ito ang ginawa ng presidente natin. Yung hindi yung bibigyan kita later ng listahan, hala ka. Di ba mga kabibing? Ito ba? Sabi na isang netizen, bubble gang ba ito? It doesn't have to be true. It just need to sound like it. Di ba? Mema lang si Auntie, pa-hype lang. Banana split or bubble gang ba itong si Claire Castro? Ito pa ang ilang mga video na kung saan hinangaan si Eden Santos. Oo. Sa banat niya laban kay Claire Castro. Hindi naman banat, kundi yung way ng kanyang pagtatanong na parang pangmasa talaga. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Diba? Ang saya lang ni Eden Santos. So yun kabibig, ito naman ang reaction ng mga netizen after nilang nalaman sa ano ang nangyari kay Eden Santos. Oh, it's her manner of reporting or maybe because she's the only one who has the gut to ask questions that you cannot actually answer because you don't have the answer in the first place. Oh, si Eden Santos daw ang may tapang na magtatanong ng tanong na hindi kayang sagutin ni Claire Castro. Napikon si Auntie Claire, kaya gusto niyang ipatanggal si Eden Santos. Or we don't know yet basta ang rason lang talaga, twice na talaga na itong si Eden Santos ay nilabag yung protocol. Okay. Si Eden nga di mo kaya Auntie Claire, how much more si VP. Auntie Claire could not stand the heat brought by Eden. Mas maganda kasi si Eden kumpara kay Claire Castro. Eden. Naku, ano nangyari? So, panalo si Eden Santos. Di ba? Di makaya ang power ni Eden, kaya pinatanggal. She has the guts to answer, to ask questions from Claire. Hindi kaya ni Claire ang mga guts ni Miss Eden Santos. One of a kind reporters, Miss Eden Santos. O, tingnan mo. Ang tao, doon papani kay Eden Santos. Ang tao, mas na-appreciate nila si Eden Santos kabibi. Ano ba naman itong mga taong ito? Net25, wag kayong pumayag. Hindi kinaya ang tinggil na kulubot. Ay, kayo talaga, bastos-bastos nyo. Nasaktan ba sa mga questions ng mga taga Net25? Di kinaya. Kung talagang lumamag, dapat on the spot nag-sanction na. Bakit inabot pa ng ilang araw? Dahil nabara na naman si Auntie Claire, di na niya kaya si Miss Eden. Ikaw ba naman, hanapan ng figure sa kwentang Barbera mo, ito ang admin na patahimikin lahat. Silent martial law. Martial law ata, no more freedom of speech. Mabuhay ka, Madam Eden, tinig ka sa lalamunan ni Claire. O, ayun na naman. Ito pa, Net25, malaking samahan yan. Magaling sadyang magtanong yan sila. Tsaka tanong lang naman tsaka trabaho nila yon to get accurate information. So, dapat ang PCO should always come with a complete information, di ba? Yan o. Request ni Auntie Claire, hirap na hirap kasi siya sumagot sa mga tanong ni Net25. But why did you let her able to breach the protocol if you really have one? Dapat mga PSG niya ang may trabaho niyan. Miss Eden is just trying to make an exclusive interview like any other eager reporters should try doing. Naunahan lang sila ni Miss Eden kasi mas malakas loob niya. Siguro hindi dahil sa protocol ang reason kaya gusto niyo siyang alisin sa Malacanang kasi siya lang ang may tapang itanong ang mga dapat itanong kay Auntie Claire. Nahihirapan na ba siyang sumagot? Ito pa.
pinapatanggal na ng bulok na administrasyon ang tinik sa kanilang lamunan. Gusto nila maganda sila sa mainstream media na kahit halatang-halata naman na pumapangit lalo ang imahe ng matagal ng pangit. From My Prince Alice. So yun kabibig ang ilang mga komento ng ating mga netizen na binasa ko. For me naman, yes, may protocol. Twice na nilabag ni Miss Eden Santos. Sana hindi itong klaseng sanction ang ibibigay nila kay Miss Eden. Sana, posibleng kausapin ang management to reprimand or magbigay ng memo kay Miss Eden to remind her about the protocol. Hindi yung agad-agad tanggalin, palitan na si Eden kasi ganito, ganyan. Tama nga isang netizen, tinik sa lalamunan si Miss Eden. Sabi ng isang netizen, nako, kasi takot si BBM sa ambush interview ni Miss Eden, baka hindi niya alam kung anong isasagot kasi walang script. Ay, grabe naman itong ito ha. So yun pala ang rason mga bibig kung bakit pinatatanggal ng PCO si Miss Eden Santos ng Net25. Yung ambush interview ni Miss Eden sana kay BBM. Kita nyo naman sa video na si BBM lumakad na tapos nandun si Miss Eden, may question sana si Miss Eden kay BBM tapos pinigilan siya ng mga PSG na hindi pwede niya kasi si BBM may pa-press con din siya. So, ganun talaga ang mga reporters, di ba? Susuungin lahat para makuha na ng magandang scoop. So, yun lang kabibig. Sa inyong palagay, aside from nilabag ni Miss Ellen ang protocol, is there something fishy going on? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.